want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listen to... Nagpahayag ng higit pa sa optimismo dahil sinabi ni New Orleans Pelicans forward Zion Williamson itong araw na realistic na maaari siyang bumalik mula sa left hamstring injury at sumama sa kanyang team sa playoffs. Isang matapang na pahayag ito, lalo na kapag iniisip na ang Pelicans ay nasa 1-0 sa first round hole sa bahay ng Oklahoma City Thunder na may home court advantage. Ang Thunder, na nangungunang seed sa Western Conference, ay ang unang nakakuha sa 94-92 na panalo sa unang laro ng serye nitong Lunes. Talagang mangyayari iyon. Talagang realistiko, sabi ni Williamson tungkol sa pagbabalik sa serye. Pero kailangan kong malagpasan ang mga pagsusulit, bumalik sa baseline at sana makakalaro ako kasama sila. Na-injury si Williamson sa panahon ng pagkatalo ng New Orleans sa play-in tournament sa Los Angeles Lakers. Nang wala ang kanilang star, na ipanalo ng Pelicans ang isang 105-98 na laro laban sa Sacramento Kings noong Sabado at nakuha ang number 8 seed sa kanlurang bahagi. Sa 36 minutes laban sa Lakers, nagtala si Williamson ng 40 points na may 11 rebounds at tila napanindigan ang pagiging star na inaasahan sa kanya. Ngunit ang kanyang pinakabagong pinsala ay isa na naman sa mahabang listahan ng mga sakit na dumating mula nang siya ay naglaro sa NBA noong 2019. Na-miss niya ang buong 2021-22 season dahil sa foot injury. Mayroon ding injury sa hamstring si Williamson noong nakaraang season at hindi naglaro pagkatapos noong January 2, ngunit mas kaunti lang ang pag-aalala niya sa pagkakataon ngayon. Alam ko na may nangyari at hindi ito pakiramdam tulad sa nangyari sa aking kanan noong nakaraang season. Ang sa kanan ay talagang mas masakit. Ito ay hindi talaga ganon. Parang walang masakit ngayon. At hindi naglaro pagkatapos noong January 2 matapos unang maramdaman na ang pinakabagong pinsala ay nakakadurog puso. Mas maganda ang kalagayan ngayon ni Williamson, isang 23-year-old, na hanap niyang gustong dalhin ang kanyang averages na 22.9 points at 5.8 rebounds at 5 assists sa serye. Ang 70 games niya sa regular season ay ang pinakamarami sa kanyang karera. Kahit hindi tulad sa nakaraang season, kaya't ituloy lang ang pagpapalakas mula sa pangyayaring iyon, sabi ni Williamson. Sa ibang balita naman mga kaibigan, naglalakbay sa mga ulap si Nikola Jokic at ang Denver Nuggets matapos ang epic comeback victory over sa Los Angeles Lakers sa Game 2 sa kanilang unang home court sa playoffs. Ngunit agad itong ibinaba sa lupa sa isang insidente sa labas ng laro. Dahil ayon sa TMZ, iniimbestigahan ng NBA ang isang pangyayari kung saan tila sinuntok ng nakatatandang kapatid ni Jokic na si Strahinja ang isang fan sa mga upuan matapos ang 101-99 na panalo. Iniulat din ng TMZ na sinusuri ng pulisya ng Denver ang sitwasyon, bagaman walang naghain ng ulat sa pulisya. Ayon sa TMZ, sinabi ng mga saksi na nagsimula ang gulo pagkatapos nagawa ni Nuggets point guard Jamal Murray ang isang buzzer-beating jump shot sa harap ng star ng Lakers na si Anthony Davis upang dalhin ang Denver sa tagumpay. Ang Nuggets ay nasa likuran sa hanggang 20 points deficit sa laro, ngunit nagawa nilang bumalik sa harap sa kanilang mga excited na home fans sa Ball Arena at kunin ang 2-0 lead sa serye. Sa video, makikita si Strahinja na lumipat sa isang upuan upang harapin ang isang lalaking manonood. Pagkatapos nakita itong sumuntok, patuloy siyang sumisigaw sa lalaki habang nasa likuran niya ang kanyang kapatid na si Nemanja na sumusuporta. Ayon sa TMZ, ilang hakbang lamang ang layo ni Nataliha, ang asawa ni Jokic, sa dalawang kapatid sa panahon ng pangyayari at hawak niya ang kanilang anak habang sinusubukang pinipigilan nila si Strahinja. Bagaman hindi malinaw kung ano ang dahilan sa gulo, kilala ang mga kapatid na Jokic sa kanilang mainit na suporta sa two-time NBA MVP. Hindi sila nahihiyang makipagharap sa mga fan, referees o kahit sa ibang mga players
Tulad ng sumugod sila sa mga Morris twins nang ipagtanggol ni Marcus Morris si Markieff Morris matapos ang isang di inaasahang pangyayari sa loob ng laro kasama si Jokic. Kilala ang NBA sa pagsusuri sa mga matigas na pananaw sa mga insidente, lalo na sa mga fans, kaya't interesanteng makita kung paano nito haharapin ang mga kapatid sa isa sa pinakamahuhusay na player sa liga. Speaking of Lakers and Nuggets, pagkatapos nilang sinuko ang 20 points lead sa defending champion noong Martes, hindi masyadong naidala ng Los Angeles Lakers ang magandang posisyon para makagawa ng sorpresa sa first round. Gayunpaman, hindi ito nagpapigil sa veteranong guard na si D'Angelo Russell na magbigay ng malakas na pangako sa Lakers Nation sa kanyang Discord. Hindi ko magawang sabihin ang gusto kong sabihin dahil pagmumultahin ako at magiging viral. Sasabihin ko na lang sa inyo na sinabi ko na may gagawin ako sa kanila. Mananalo pa rin kami, sulat ni Russell. Huwag kayong bibitaw sa amin. Hindi malaking misteryo kung ano ang pinipigilang sabihin ni D'Angelo. Alam na ang Lakers ay hindi natuwa sa pangyayari sa laro patungkol sa mga opisyal, lalo na sa dulo nang gawin nila ang ilang kontrobersyal na tawag na maaaring pumabor sa anuman. Si LeBron James ang unang nagpahayag sa kanyang pagkadismaya matapos ang laro at diretsahang hinamon niya ang mga referees matapos nilang baligtarin ang malinaw na foul kay D'Angelo Russell. Ang pakiramdam sa loob ng Lakers locker room ay ang mga pagkakamali mula sa mga referee dahil ito ay nagkakahalaga sa kanila sa laro at, marahil, sa kanilang season. Sa isang punto sa gabi, ang Lakers ay nasayang ang 20 points lead at ang trio nina LeBron James, Anthony Davis at D'Angelo Russell ay patuloy sa kanilang shots sa buong gabi. Sa huli gayunpaman, hindi pa rin sapat upang talunin ng Nuggets na nakabalik sa huling quarter upang manalo sa laro sa pamamagitan sa game winner ni Jamal Murray. Habang bumabalik sila sa kanilang tahanan sa Los Angeles, desperadong hahanapin ng Lakers ang mga sagot sa anumang paraan upang pigilan ang ganitong malakas na opensa. Sa kabila sa di mapigilang kumpiyansa ni Russell, ang Lakers ay hinaharap ang napakalaking posibilidad na patagalin ang serye na ito lampas sa 5 laro. Hindi nakakailanganin ang isang himala para manalo ng 4 sa susunod na 6 laban sa team ng Nuggets dahil napatunayan na nila ito sa Game 2. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Samantalang panalo ang Dallas Mavericks sa score na 93-96, ang laro na ito ay ipinakita ang matitinding depensa. Ngunit sa huli ang Dallas ang nangibabaw kontra LA Clippers sa pangunguna ni Luka Doncic na may 32 points at 9 assists. 7 to shoot. George Niss. Mavericks by 9. 126 to big shots. That man's not afraid to take them. Tumulong si Kyrie Irving na may 23 points at rebounds na kung saan ang duo ay napuwersa ang series sa 1-1 record. Recovery by Dallas. Can Powell make him pay? In and out. At the zone overload. Deep three for Kyrie. It's Mavericks have turned the tide. The Clippers led by 6. It's now down. On the same side of the floor, here's Kyrie. Sa kabila sinira nila ang pagbalik ni Kawhi Leonard na nagtapos ng 15 points sa laro, Paul George at James Harden na may 22 points each. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.